Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung may tanong kayo sa batas, sagot namin yan. Ang problema niyong legal, ating solusyonan na may kasama pang saya, papremyo at pag-asa. Lahat ng yan sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda dahil sa tulong po nila napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Lahat sinusolusyonan at agad ina-aksyonan sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Huwag magpapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, may laban tayo patas. Huwag magpapapi, doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. Cayetano Action agad. Paano po i-handle ang gambling husband at anong solusyon sa problemang ito? Rachel, salamat sa tanong mo. Alam niyo po, maraming nagtatanong niyan. Pero marami po nagtatanong ng paano yung may asawang sugarol o may asawang ginagastos lahat ng kinikita ng kanilang asawang OFW o kaya asawang manginginom. Kasi po, ibang-iba ang legal na solusyon at saka ang practical. So sa legal muna po tayo. Kapag ka-existing yung kanyang addiction, no? At the time of marriage or before marriage, pwede natin i-argue yan ay psychological incapacity para i-annul ang marriage. Pero kung hindi nga annulment ang hinahanap po natin o hindi paghihiwalay, de syempre po ang sagot po doon is paanong mahihiwalay ang iyong ari-arian para hindi ka madamay sa utang niya sa sugal or magamit yung pera mo. Ang maganda po ay nasa batas na yung utang na nanggagaling sa sugal o game of chance, hindi pwede i-charge sa'yo. So kung magkakaroon siya ng malaking utang dahil sa sugal, hindi to pwedeng singilin sa'yo. Pero problema, siyempre kung may ipon kayo, may pera kayo sa bangko, may napundar kayong bahay, nabenta to, at hindi mo alam, hindi mo na basta mahahabol. Pero alam naman po natin na sagrado ang kasal. At ang tingin ko kaya ka nagtatanong because you want the marriage to work, no? So let me tell you a few steps na tingin kong makakatulong. First, kailangan ma-realize ng asawa mo na meron siyang addiction. Second step, pag naamin niya na may problema, get help, di ba? So kung kaya niyang tumigil mag-isa, ibig sabihin usap-usap, huwag na siya ilapit sa nagsusugal, di masusolusyonan to kaagad. Pero kung hindi, sometimes you need professional help. At last and not the least, kung alam mong isusugal niya lang yung pera, huwag mo nang ibigay sa kanya. Ikaw na muna mag-manage ng pera habang may problema siya sa sugal. Mga problema sa loob at labas ng bahay ating bibigyan ng kasagutan. Bahay at lupang nakasanla na, isinanla pa ulit sa iba. Yan ang reklamo ni Milagros kay Nieves na nagsanla sa kanila ng property na hindi nila alam ay isinanla pa ulit ni Nieves sa iba pa. Nagsanla po siya at tutubusin niya ito after 2 years. Kaya ako na isangla, may sakit yung anak ko. Bukod pa sa amin, meron pa po pala siyang ibang pinagsanlaan. Yung kapatid niya nagsabi sa akin na magbubulok daw ako sa bilangguan. May umutang, dala ng pangangailangan, kinapos. Ano dapat gawin pag may utang? Bayaran. Alam niyo naman po yun. So I think by law, dapat maunang bayaran yung unang inutangan. Sinasabi sa batas na ignorance of the law is no excuse. As a general rule, ang pinaparusahan sa criminal law yung intention mo. Baka ma-estapa ka nun. Ang harapan ng galit at kapayapaan ng kanilang kasunduan, saksihan sa case to face to face to face. Delikadong drainage na naiwang nakatiwangwang. Dulot ay aksidente sa naglalarong mga bata. At away naman sa mga nanay na napiperwisyo ng sirang kalsada. Nahulog po yung anak ko, alas 6 po ng gabi. May nahulog na bata na leptus. Napaka-purwisyo na po talaga nung butas na yon. Ang solusyon sa reklamo ni Cherilyn, panoorin sa Payong Kapatid. Mga kababaihan ng Iloilo at mga kabataan ng West Visayas State University, paano sila naging inspirasyon sa kanilang komunidad? Alamin at pasalamatan kasama si Ate Pia.
At ang tagapagtanggol ng Encantadia, si Sangre Adamus, kilalanin sa Ask Boy Abunda with Kelvin Miranda. Lahat ng yan, pakatutukan sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Nanay Milagros, makikinig po kami. Ano po yung inyong reklamo? Tungkol po doon sa pagsasanla po ng bahay niya at lupa. Sinong niya po? Nieves Contemple. Sinanla po kay Rowena Borja. Anak ko po yun. Noong pong September 16, 2019, nagsanla po siya at ang kasunduan po nila ay tutubusin niya ito after 2 years. Walang tubo pero pauupahan ng anak ko dahil po sanlang tira po eh. Hindi naman po titira yung anak ko kundi pauupahan niya imbis na tirahan niya ng halagang 2.5 kada isang buwan. Magkano po isinanla? 100K po. May nag-upa po. Opo. Yung ibabayad na 2,005, iaawas doon sa 100,000? Hindi po. Hindi. Okay. Yun po ang lumalabas na pinaka-interest ng pera niya. Noong umpisa po, napapadala niya po yung upa. Pero po, nung pagkaraan po ng mga ilang buwan, hindi na po nakakapagpadala ng upa. So ang kumukolekta ng upa ay si Aling Nieves. Opo. Pinapadala niya kay Rowena. Oho. So mga ilang buwan nagpapadala siya? Naipon po yung upa sa loob po ng 10 buwan. Doon po sa loob ng 2 taon. Oh. Kaya po lumalabas po na ang babayaran niya, bukod sa 100K ay 25,000 po na upa na hindi niya naibigay. Pagkaraan po ng 2 taon, humingi siya ng extension na December daw po niya tutubusin. Subalit po, pagdating po nung December, hindi rin po niya natubos at humingi na naman po siya ng panibagong extension na gawin daw May 2022 na po. Sa nilalakaran po na yon, hindi nakakaupa kasi po, pandemic po, naunawaan din po ng anak ko yon. Humingi na naman po siya ng extension. Noong pong August 5, 2022, nagpunta po ako sa PAO office at humingi po ako sana ng legal advice. Sabi niya, kumuha raw po ako ng certificate sa barangay. Sa barangay, gaya-gaya. Doon po yung barangay nila. Ang ginawa po ng barangay, pinatawag po si Nieves Templo Nuevo. Dumating po siya, kasama yung anak. Sabi ko kung pwede, may isama na yung anak niya para po magkausap kami. Bakit anak po? Para wala naman po siyang kakayanan na magbayad. Kaya po, sa anak ako, isama na lang yung anak para tulungan siya. Nung dumating na po yung anak niya, tsaka po siya, nag-uusap na po kami. Doon ko po nalaman na bukod pa sa amin, meron pa po pala siyang ibang pinagsanlaan. Sinong nauna? Yung anak ko po, Romeo, ang pangalan nung pinagsanlaan niya. Nangako na naman po si Nieves na ibebenta niya yung lupa't bahay para mabayaran niya ako at si Romeo po. At meron pa po palang isa. Meron pang isang pinagsanlaan din? Opo, siyang nakatira. Di napagkasunduan po, may pirmahan na naman pong naganap na sabi nung anak niya sa akin, sige, huhulugan na lang kita monthly ng 3K. Siya po ang nagsabi ng halaga. Di pagdating po noon, nagbayad siya, 2 buwan lang po, hindi na naman po, wala na naman po. Tinetext ko po siya, bakit wala ka pang hulog? Ay, hindi po nagre-reply. Sumunod po, sabi, may sakit daw po pala siya. Kaya nagpahinga na po ako, hindi na po ako nag-follow up. Bumalik po ako 2023, December 20. Long last year lang po. Yun na po, nagsabi sa akin si Nieves na, pasensya ka na ate, sa January, mag-uumpisa ako na magbabayad kasi si Carl, yung anak niya po na siyang sumagot, ay may sakit at nag-asawa na raw po. Nalaman ko na nakatira na po pala si Romeo doon sa bahay kasi binayaran ni Romeo yung nakatira doon. Ang ginawa po ni Carl, siya po ang naguhulog nung ibinayad ni Romeo doon sa pinagsanlaan pa na isa. Masama man po ang loob ko, ano pa po ba ang magagawa ko? Pinananganan ko na lang po yung pangako niya na maghuhulog na naman po siya. Mag-start siya ng January. 2024? Opo. Noong January po, nakapaghulog siya ng 3K.
Ang usapan po, every 15 and 30. Sumunod po, February, nakapaghulog din po siya. 6,000. Opo. Sumunod po, hindi po siya nakapaghulog. Ang sumunod na hulog niya ay April 1.5. Sumunod po, hindi na naman po siya nakapaghulog. Sumunod na hulog niya, July na 1K. Sabi ko, kahit konti maghulog ka. Naghulog naman po ako, kaya lang mananahi lang ang trabaho ko. Dahil kailangan ng apo ko nag-aaral. Ang sumunod po na September, yun na po yung So lahat-lahat, magkano na po ang kanyang naihulog? Pati po yung hulog ni Carl ay 12.5. Yan ay iaawas nyo doon sa 100,000. Opo, pero yung pong upa na hininto na namin yung upa, umabot na po ng 152K eh. Nandun na po yung 100, tsaka po yung 52K na upa. Tapos hininto na po namin kasi po lalaki lang, wala naman. 152,000. Yung kapital lang ang ibibigay namin, hindi na yung kasama yung interest. Kailan ho kayo huling nagkausap ni Aling Nieves? Sa text lang po. Ano ho ang kanyang sabi? Sabi niya, pasensya na raw ako kasi wala nga raw po siyang nasingil sa pagtatahi niya. Sa panunod ko po, nakita ko po na baka matulungan po ako na CIA. Sa problema ko po, yung apo ko po, nag-aaral po sila. Senior na po ako, 17 na, wala naman po akong trabaho. Si Rowena po ay nasaan ho ngayon? Kasalukuyan po yung anak ko kasi nakadetain. At saka tama ho ba ako, kahit nung nagsanla si Nieves, siya ay nasa loob. At yung pera na kanyang ipinambayad ay kita niya doon sa loob ng kulungan habang siya naghahanap buhay, nagtitinda. Opo. So pinaghirapan ho ito ni Rowena. Opo. Nangako na naman po siya na sa December daw po. Hindi ko po alam kung mangyayari nga po yung kaya po ako pumunta rin. Mag-uusap tayo mamaya, Nanay, kasama si Kuya Alan at Ate Pia. Sana'y mabigyan ito ng solusyon. Opo. Nanay Nieves, narinig niyo po yung salaysay ni Nanay Milagros. Opo. Ano po ang inyong sagot? Ano po, totoo po yun na sinangla ko yung bahay ko sa kanya. Kasi ang dahilan nung kaya ako na isangla, may sakit yung anak ko. Hanggang sa pabalik-balik kami sa ospital, hanggang sa namatay yung anak ko. Yung anak kong yun, special yun, Tito Boy. Di kumatiis yung anak ko na palagi siyang gano'n, paulit-ulit. Kaya wala naman kaming pera, biyuda din ako. Sinangla ko yung bahay sa anak niya, na kay Rowena. Tapos nung una, nakakaupa ako. Nitong bandang huli na wala na talaga. Nagpapaaral pa ako ng anak, 2 anak kong kolehiyo. Kaya yun natigil. Pero ang usapan namin nitong huli na, ang ibabayaran ko na lang katawan, yung interest hindi na. Kasi nakabayad na rin ako sa kanya ng 27,000. Pinaka-interest yun. Bali, ang utang ko buong 100,000. Tapos nitong huli na naman, nung binarangay niya ako, nakabayad na naman kami ng, bukod sa bayad ko, nagbayad din yung anak ko ng 2 buwan. Ako naghulog din ako kasi ang trabaho ko lang mananahi. Ang bilang kasi niya, ang inyong bayaran ay 152,000. 100,000 inutang ko, pero nag-usap kami ng anak niyang si Rowena nitong huli kasi wala Na yung katawan na lamang. katawan na lang. Pati sa barangay, alam naman niya yun eh. Totoo bang isinanla nyo ang Bahay ko. bahay sa ilang tao? Opo, kasi po yung panahon na yun, talagang walang-wala na kami. Saka yung anak ko, on and off, halos nakatira na kami sa ospital. Ilang tao po ang nasanlaan nyo ng bahay? 3. Pero yung 2 na bayaran na, binayaran ng anak ko. Tapos yung isa na lang yung kay Rowena na lang. Sino ang nauna? Si Rowena. Siya talagang una mong nasanlaan? Siya talaga, oo. Tapos 2 pa ang sumunod? Oo, nung panahon na naubos na yung kay Rowena, wala na akong maisip kasi wala talaga akong pera na. Gusto ko kasi makasurvive yung anak ko. Pero ang pakiramdam ni Nanay Mila, parang sila ang hinuli. Hindi kasi nung nag-usap kami naman ni Rowena, sabi ko, Wing, pasensya ka na talaga ha. Sabi ko ganyan sa kanya. O sige na, okay lang, basta ibalik na lang ang katawan. At alam niyo naman, Nanay, siguro nasa loob ng kulungan si Rowena. Ay, hindi ko po alam. Tinatanong ko siya, nandun daw sa kanila. Hindi mo siya kausap. Ako yung kausap mo. Pinaghirapan talaga niya ang pera ng husto at siya ay nagtitinda ng mga kung ano-ano para lang makapaghanap buhay. So talagang pinaghirapan niya ng husto yung perang naibayad niya sa inyo. Anong balak niyo ho para mabayaran? Babayaran ko siya. Kasi ang asawa ko,
Tito Boy, sundalo. Nung namatay siya, mayroon pa pala siyang isang pamilya. Ngayon, nung magkiklaim na kami, na-claim na ng iba. Kaya wala akong natanggap. Nitong huli, di nagpunta ako sa kampo, dala ko rin yung mga papel ko. Ngayon, nitong taon na 2025, ako na rin mag-start mag-pension. Kasi nakuha na niya yung para sa kanya, nilamsam niya eh. Kayo po ang kasal? Kasal. At yan po ang panggagalingan ng iyong pambayad, Pambayad sa kanya. Kay Nanay Mila. Sinabi ko naman yan sa kanya, pangako ko yan hanggang sa barangay. Pero ang dami niyo raw pong pangako na extension. Kasi nga noon, kasi Tito Boy, yung panahon na yun, nung pinapag-aral ko yung 2 kong kolehiyo, may sakit pa yung anak ko hanggang sa namatay na nga. Ngayon na naman, dapat sana makakabayad na kami. Yung anak kong nakakapagtrabaho na sana, tinubuan ng tumor dito kabila ang balikat, ganyan. Sino ito? Yung si Carl. Nakita niya yung kasi pumunta kami sa barangay. Kasi pinatawag niya pati anak ko, papabayarin ang utang ko. Doon pa nga nila ako sinabihan na mabubulok ako sa bilangguan eh. Sino may sabi? Yebes, wala ako sinasabing mabubulok ka. Hindi ko nga magagawa yun. Sabihin. Hindi naman silang inutangan ko yung anak niya, pero yung kapatid niya nagsabi sa akin na mabubulok daw ako sa bilangguan. Naunawaan mo kung gaano din kahirap ang kanilang pinagdadaanan. Lalo ngayon na naramdaman, nagsabi siya sa iyo na nakulong, hindi ko naman kasi alam eh. Kasi mananahi lang ako. Ang ginagawa ko, pagka mayroon akong 1,000, ipapadala ko sa kanya. Kaya nitong ilang buwan na ito, nakabayad na rin ako sa kanya ng mga nasa 12,000 na siguro. Sino na ho ngayon ang may-ari ng bahay? Si Romeo na. So naibenta mo na ang bahay? Kay Romeo para bayaran yung isa. Binayaran niya. Siya na nagpaalis, siya na nakatira. Pero wala ho kayo nakuhang pera na sanay kahit papano may naiawas kayo doon sa pagkasanla kay Rowena? Wala na. Nakikinig po si Nanay Mila. Ano ho ang nais niyong sabihin? Ate Mila, nag-usap na tayo sa barangay, nag-usap pa tayo sa bahay. Akala ko naintindihan mo. Babayad ako. Sige mamaya, tayo dudulog kay Kuya Alan at Ate Pia. Tingnan natin kung ano ang solusyon ng problemang ito. Nandito po tayo ngayon sa Case to Face sa Kaitana in Action. Narito po ang nagrereklamo, si Nanay Mila. Narito naman po ang kanyang nirereklamo, si Nanay Nieves. Nanay Nieves, Nanay Mila, Ate Pia, Kuya Alan. Simple lang naman ang kaso kung tutusin. Simple pero komplikado din. Ang simple nito ay may umutang. Kayo po yun. May umutang, dala ng pangangailangan, kinapos, at sinanlaan nyo ang inyong pag-aari. At ngayon naniningil ang kinautangan nyo. Ano dapat gawin pag may utang? Bayaran. Alam nyo naman po yun. At kayo na yung nagsabi, naghulog ng ganito, kulang. Naghulog, okay. Nawala, walang hulog sa susunod na buwan, walang hulog. Yun ang laging sinasabi naman ni Kuya Alan, na kahit papano, maghulog kayo. Para naman mababawasan. Sa tingin ko naman, pinipilit niyong tuparin. Kaya lang, kung ano-ano din naman nangyari sa buhay niyo, namatayan kayo, may sakit yung anak niyong pinag-aral niyo, tapos nagkasakit, nagpapa-opera, ang bigat ng buhay. So, yung una nating pwedeng gawin na solusyon, tutulong ang CIA as always. Pagdating sa mga may sakit, lagi kong pinapaliwanag, kumbaga yan na ang naging trabaho ko sa pagiging senador, yung mga pinaglaban kong batas para meron tayong pera pang kalusugan. That is why ngayon, kaya kong sabihin sa'yo na alam kong may pagkukunan tayo ng pondo para dun sa anak mo. That is what you call social protection. May mamamatay, may magkakasakit, may masusunugan. So may protection tayo para naman yung kinikita nyo, hindi naman napupunta lang doon. That's what we call social protection. Pinaglalaban namin ni Alan yun. Trabaho namin yan. So, hindi lang yung kung ano yung mabibigay ng gobyerno, pero kung ano yung personal na maitutulong ng CIA. Okay? Para naman yung pinaghihirapan mo na income, maibayad mo din sa utang. Hindi yung iisipin mo, pambayad sa gamot ng anak ko o pambayad ko sa utang. Ang isa pang issue dito ay nagsanla ka ng iyong property 3 beses. Pwede ba yon? Pwede. Hindi yun bawal. Pero depende ngayon yan dun sa pinapagsanlaan mo kung siya ay naniniwala na may makukuha pa siya. Kasi pangatlong sanlaan di ba? Anyway, ang punot dulo naman ito is gusto nyo lang naman mabayaran. Wala naman kayong pakialam dun sa property niya, di ba? Basta ba mabayaran kayo.
So kayo naman, handa naman kayong magbayad hanggat kaya. Anong tinatahi mo? Mga uniforme po. Gusto namin tumulong. But we also have to set a good example. Sometimes by helping, hindi ka nagiging good example kung yung tulong mo is just a complete dole out. But sometimes wala kang magagawa, meron may sakit. So ang point ko, mag-usap tayo kung anong pwede mo tahiin. We'll give you some of the puhunan, diretso na natin yung ibang kikitain sa kinautangan mo. Secondly, gusto namin maipabot sa publiko na meron tayong sinasabi sa batas na ignorance of the law is no excuse. Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi ko alam may batas na yan. Kasi pre-presume na pagka pinablish yung batas, alam mo yon. Ganun din sa intention. As a general rule, ang pinaparusahan sa criminal law, yung intention mo. Halimbawa, hindi mo intention mangloko, intention mo matulungan yung anak mong may sakit. Pero kung 3 inutangan mo at akala nilang 3, sila lang, at pinalabas mo na walang ibang mortgage yon, baka ma-estapa ka nun. Baka malito tayo sa intention, ha? Kasi sabi mo, wala naman talaga akong intention na lokohin sila. Ang intention ko, matulungan anak ko. Hindi yun ang titignan ng batas. Ang titignan ng batas, o anong intention mo nung pangalawang mortgage? Mangutang, pero hindi mo pinaalam. Intention mo lokohin. Kasi, kung hindi mo intention na lokohin, dapat sinabi mo, uy, second mortgage to, ha? Uy, third mortgage to. Minsan, pwede rin yung second, third mortgage ang unang bayaran because ang unang may karapatan kunin yung property, yung first mortgage. Pero yun ay sa mga mature markets na sinasabi. So, in other words, when dealing with people, especially pera, make sure you cannot be accused of deceit. Kahit hindi mo intention lokohin siya. Ngayon, ang kailangan nyo isettle yung magkano and yung relationship nyo. Pareho kayong kalmado lang. Wala namang problema. Magbayad lang. Di ba? Wala namang problema. Magbabayad ako. May palugid lang. So sana nga, after the show, makapag-usap pa rin with our lawyers. Let's figure out the numbers or makonsulta mo rin anak mo. Then let's see paano kami makakatulong. Isa na lamang, I think, ang kailangan i-resolve. Kasi ang sabi ni nanay, ang iyong collectible ay 152,000. Yun po yung totoong halaga na hinintuan na nga po para hindi na po lumaki. Opo. Noon pong nagkausap po kami sa barangay, sa kagustuhan ko lang po na aawa po ako na hindi naman niya kayang bayaran yun. Kahit na lang po ako yun, principal ay maibalik nila sa akin. Kaso mo po, hindi rin naman po natupad. Binding kasi yung compromise nyo sa barangay. Kung sasabihin mong, sige, bayaran mo na to, wag na yung interest. Opo. Pero ang kondisyon, bayaran mo. Meaning, kung hindi mo rin ginawa obligasyon mo, pwede rin niya sabihin. Dahil hindi mo rin ginawa obligasyon mo na bayaran. So, alam mo, sinabi niya, sige, wala nang interest, pero in 3 months, bayaran mo. Hindi mo binayaran in 3 months. It is within your right to come back and say na, ay, hindi, pati na interest kasi hindi mo naman binayaran. Let's see also how we can help. Tingin ko naman maaayos nyo. Let's try to solve it, no? What do you want to tell each other na lang? Pasensya ka na, te. Lagi ko naman tinatanggap yung hinihingi mong pasensya. Kaya lang, gusto ko rin makapag-aral yung mga apo ko. Tulong din kami sa mga apo mo. Ilan ang apo mo? 2 po yung magkapatid. Third year na po yung isa. Maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat. Mas madali palang masolusyonan pag kalmado, pag malumanay ang pag-uusap. Maraming salamat at mabuhay kayong dalawa. Salamat po. Gaya ng ipinangako sa kanila, natanggap agad ni na Milagros at Nieves ang pinansyal na tulong mula sa Cayetano in Action with Boy Abunda bilang pangsuporta sa kani-kanilang mga negosyo. Sa kabila ng oportunidad na palaguin ang kanyang kabuhayan, minabuti naman ni Nieves na ibayad agad kay Milagros ang natanggap niyang financial assistance para mabawasan ang kanyang utang dito. Para naman sa pangmatagalang solusyon, sinamahan rin sila ng programa sa lupon ng kanilang barangay para formal na maitala ang kanilang kasunduan. Gawa kami ng panibagong kasulatan, kasunduan ni Nieves para sa pagbabayad niya. Papasalamat ako kay Kuya Alay, kay Ate Pia, hindi ko po. Salamat. Nagpapasalamat po ako kay
kay Kuya Alan at Tito Boy sa nangyari sa akin. Ngayon na magbabayad ako ng 15.30 sa halagang 1.5. Kaya maraming salamat po sa inyo at sa lahat na Mga Manitim, ang daming sinatagawang kalsada every weekend, ano? Nako, sinabi mo pa. Matik na yan kapag weekend, inaayos talaga ng DPWH yung mga kalsadang nasira ng ulan. Alam mo, okay lang yan kung mabilis nilang natatapos yung mga kailangan nilang ayusin. Correct. Kaso, yung humihingi sa atin ng payong kapatid, naku, ilang buwan na daw nakatiwangwang yung mga take note mga open drainages sa barangay nila. Delikado yan. Delikado Hindi yan. pa napapatakpan ng DPWH. Grabe naman. Kaya nga may mga nahuhulog daw ng mga bata doon sa mga nakatiwangwang na drainage. At yung mga nahuhulog daw, hindi lang nasusugatan. Nagkakaroon din daw ng leptospirosis. Naku, problema talaga yan. Alam nyo, para matulungan sila sa problema nila, dapat kay Kuya Alan tsaka kay Ate Pia sila humingi ng tayong kapatid, diba? Diba, Tito Boy? Boy. Kami nagbabalik po dito sa Cayetana and Action at Boy Abunda. Narito na po tayo sa Payong Kapatid. At para humingi po ng payo kay Ate Pia at Kuya Alan, narito po si Cherilyn. Cherilyn, welcome to the program. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia. Thank you for your time, Cherilyn. At ikwento mo pa ng konti kasi nga yung sitwasyon mo nung nabasa namin, we're conscious na sa maraming lugar, whether public o private, di ba, may mga aksidenteng nakokos, di ba, ng mga sitwasyon na medyo may napabayaan. So, let us know your story. Yung kalsada po namin, buong area po nun, binaklas po talaga lahat. Pinalitan po ng, yung bilog na tinatawag po nila na nilalagay po. Culvert. Opo. Mas nilakyan po kasi nila yon. So, binaklas po nila, pinalitan ng mga bilog na malalaki. Pagkatapos po nun, hinukay, binilagyan, hindi po nila tinakpan yung mga binutas nila. So, Marami yun? Marami po, 12 po yun. 12 butas, tapos hindi po nila tinakpan pagkatapos nilang gumawa. 8 years old po yung anak ko. Naglaro po siya, tapos may kalaro siya, bigla po siyang tinulak. Yung batang po yun, 5 years old. Hindi ko naman po masisisi kasi 5 years old pa lang po yun. So, nahulog po yung anak ko, alas 6 po ng gabi. Hindi na po Buti na lang po talaga, yung butas na yon wala pong bakal. Pinagpasensyaan ko po yung bata, pero sinabi po ng mga kapitbahay doon sa nanay. Kasi kaibigan ko po yung nanay. Tapos, mga ilang araw po, itong anak ko, gumanti naman doon sa bata. Malayo naman po, pero nahulog pa rin po yung bata. Pagkahulog, doon na po nagsimula yung away namin. Wala man pong baranggayan, pero yung anak ko, nabubuli niya na sinasabihan, wag ka lalapit dyan, baka sumbong na naman niya sa nanay niya, ganito, ganyan. Away kami, sir. Tapos, sinasabihan po namin yung gumagawa na, kailan po ba yan matatapos? Kasi marami nang nahuhulog. May nahulog na po na nakabike, may nahulog na bata na leptus, buti na lang po na agapan, Kuya Alan. Tapos may nahulog po na aso. Ngayon, yung butas na yon, sinabi na rin po namin sa barangay, dinulog na rin po namin kasi sobra-sobra na po yung purwisyo na ginagawa ng butas na yon. Kasi bubutasin nila, wala man lang talaga ni kahit na anong takip para maiwasan na Kasi po yun butas. Kumbaga yung motor na lang po talaga ang makakaraan. Yung motor pa nga makakaraan, pwede pang madisgrasya kasi madilim yung daan po namin. So napakalayo po talaga. Disgrasya po talaga ang hanap ng kalsadang yun sa ginawa po na yung pagbubutas na hindi po nila tinatapos. Kung hindi ako nagkakamali, dalawa yung legal advice na hiningi mo, no? One, as a citizen, paano naman yon at yung mga katulad mong sitwasyon na residente na nandun meron peligro and accidents waiting to happen, di ba? As a general rule, pagka public, hindi mo pwedeng demandahin ang gobyerno kapag walang consent yung gobyerno. Kasi gobyerno yun Isa sa mga exception ay, kasi nasa batas to mismo, na pagka ganyan na may mga butas na mga manhole na naka-open at meron na aksidente at kasalanan nga kasi nga iniwan na bukas, pwede mong demandahin yung gobyerno. Sa LGU, kung yun ay kalye ng barangay o ng city, municipality, probinsya. And of course, pag yan naman ay national road sa DPWH, no? So that's why lesson to, kung yan ay ginagawa
regardless kung sinong gumagawa, ang local o national government dapat i-remind nila. Habang ginagawa yan, medyo lagyan ng kung ano man warning system at saka lagyan ng pang-safety na walang mahulog doon. But having said that, wake-up call din sa amin yon. Kasi di ba ang mayor, governor, congressman, naglalakad yan parati sa bawat lugar nila, mas maliit lugar nila eh. Pero kami mga senador, dahil nationwide, hindi naman namin malalakad lahat ng kanto, lahat ng sulok, lahat ng kalye sa ating bansa basta-basta. Wake-up call sa amin yon, but ang isa kong advice sa ating mga citizens, pagka ganyan, just be respectful, pero i-post nyo rin. And I want to reiterate that, na I'm very grateful that you came on the show and you brought this to our attention. Kasi nga, kung sa inyong lugar lang nangyari to, baka tayo lang nag-usap or DPWH sa lugar mo. Pero the reality is, Kuya Boy, anywhere we go talaga, di ba? Even sa sarili naming syudad, pagka umuwi kami ni Lani, tawag ka agad yan pag may nakita namin nag-uhukay, tapos hindi man lang nilagyan ng ilaw or ng pylons or ng tali man lang na para malaman ng mga residente na delikado to, wag na kayong lumapit dito or wag kayong maglaro katabi dito. No? Klaro naman dito na ang main reason for the accidents that happened, itong laro mo ng mga bata. Ang dami natin naging kaso dito na tungkol sa mga bata, di ba? Pero ito kasi, yung punot dulo is yung butas doon, di ba? So yung sinabi ni Alan, ang main point of discussion natin. And the good news is, nagawa na namin ng paraan. And sabi nga ni Alan, reminder din sa ating lahat na nasa gobyerno na buhay ang nakataya dito sa mga ganitong mga, para siyang nuisance, no? Na kailangan siyang gawin, pero nakakaabala siya dahil sabi mo nga, nakabisikleta, aso. Laking thank you ko po talaga sa CIA at napabilis po talaga, Kuya Alan. Sobra. Kumbaga, nagtaka nga po ako bakit 2 days lang yung 8 na yun natakpan? Well, thankful din kami sa'yo. Kasi kung hindi mo bringing up, thankful din kami sa tugon ng DPWH. But awa ng Diyos, awa ng Diyos sa mga nanonood, eto na-solve to kasi walang injury na malubha yung mga bata o yung nasa bisikleta. Kaya wag na nating hintayin na may injury grabe kasi hindi lang pakiusap ang aabutin natin dyan. Diba? So thank you again. Pero, Kuya Alan, kung walang CIA, hindi pa siguro yun matatapos. Thank you po talaga sa programang CIA. Maraming salamat, Sherilyn. Maraming salamat. Isang peligrong problema nagkaroon ng mabilis na aksyon. Nang tumawag ang programa sa opisina ng DPWH, agad silang tumugon para malutas ang reklamo ng mga residente ng Bagong Silangan, Batasan Hills, Quezon City. Bumisita ang Cayetano in Action Team sa opisina ng DPWH District 1 para personal na magpasalamat kay District 1 Engineer Arturo Gonzalez Jr. Sabi ko dun sa project engineer, kung mayroon ng available na napabricate na takip, kinabukasan, kasi gabi na yon, takpan na kaagad. And yung kung kukulangin naman yung mga takip namin, pero unahin, sabi ko, yung mismong area nung may request. Sa ngayon, kahit sa katapusan pa ng Nobyembre ang deadline ng drainage project sa Bagong Silangan, tinapos na ito ng DPWH. Hindi lang po ako matatakot na lumabas sa aking anak dahil sa programa nila. Etong week na to, this week, ay matatapos na po ang manhole. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Kelvin, maraming salamat. Tito Boy, kamusta? Salamat din po sa pag-imbita sa akin. Hapon tayo nagkikita, ngayon naman hating gabi dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Congratulations sa Sangre. Salamat, Tito Boy. Gaano kahalaga yung ikaw ang unang lalaki na tagapangalaga ng Brilyante? Mahalaga siya sa akin dahil kauna-unahan siyang nangyari. Nagkaroon ng lalaki sa mga babaeng Sangre, di ba? Sangre Adamus. Yes, and
Medyo may pressure din siya sa akin somehow kasi minsan ang hirap bumilang sa kanila kasi syempre puro babae, hindi mo alam kung paano ka minsan mag-a-adjust or kung paano ka magsisimula ng mga bagay na may itatanong ka, ganito. Syempre may mga boundaries tayo when it comes to alam mo yun, mga bagay-bagay. Syempre nare-respeto natin sila bilang mga kababaihan. At saka you're trailblazing in a way kasi bilang una, ikaw ang gumagawa ngayon nung pathway sa mga susunod pa na maaaring lalaking maging bahagi ng kwento ng Encantadia. Nandito tayo ngayon sa Aba, ay pwede ka magtanong sa akin? Yun nga, Tito Boy. Kasi laging ikaw yung nagtatanong. Pero magtatanong ako mamaya. Oo, walang problema. Alam mo bakit? Meron akong create na The Aba interview which I'm doing for the first time tonight para lang sa'yo. Nakakapagtaka sa tinagal nyo na sa industriya. Napakaraming storya nyo nang narinig, napakaraming personalidad nyo nang nakausap. Sino sa kanila o alin sa mga istorya na yon yung pumukaw ng puso mo o saan ka naantig sa ano nila, sa mga storya na yon? May naging impact sa buhay mo, gano'n? Meron mga tumatak sa aking puso. Hindi ko makakalimutan yung aking interview kay Sister Christine Tan. I was doing private conversations many years ago. Humarap ako doon sa iginagalang na madre na nagdesisyon na ang kanyang buong buhay ay she was going to dedicate it to the poor. Galing siya sa isang may kayang pamilya. Tumira siya sa Leveriza, sa Pasay, para magsilbi sa mga mahihirap. Sabi niya sa akin, we were doing the show live, sabi niya sa akin, sino ka? So, hindi nakaka-insulto yung tanong. Sabi ko, ang pangalan ko po ay si Boy Abunda. Ako'y nag-host po nitong conversation show na ito. Nagpakilala ako sa kanya. That was most challenging dahil isang sagot, isang tanong. Okay. And when you do a live show, kailangan spontaneous. And may kwento very challenging. Kasi you had 12 minutes in the first body. Yes. Paano mo itatawid yun? Paano mo ina-navigate yung 12 minutes na yun na hindi na wala tayo... Wala kang ma-pick up. Wala kang ma-pick up na kahit na maliit na bagay sa sagot niya. Kasi yung intention niya is... At ganun lang siya. Hindi katulad halimbawa ng artista o di kaya social scientist o di kaya politiko na kahit paano may ideya ako kung sino siya, alam ko na ang gagawin. Ito hindi. I was being introduced to Sister Christine Tan right while it was happening on the set. Alam mo ba that in the middle of the interview, dasal ako ng dasal. Totoo yun. Dasal ako ng dasal na parang dito yata nag-umpisa yung dasal ko up to this very day na... So ito yung naging impact sa inyo? Oo. Humbling. Humbling talaga. Humbling. Parang pinaalala niya sa'yo kung saan ka ulit nagsimula. At ipinaalala niya sa akin kung gaano ako kalimitado. Kung ako, Tito Boy, kung ako ikaw nung nasa panahon and kasi ako bilang si Kelvin, nangarap din ako na magkaroon ng talk show, ganyan. Pwede ka naman eh. Kasi mahilig ako makinig ng storya. Mahilig din ako makipag-usap, makipagtalakayan. Mahilig din ako mag-research about sa mga gusto kong bagay. Kung ako, ikaw, ng mga panahon nun, ano yung sasabihin, ano yung advice mo sa akin ngayon? Yung ginagawa mo, makinig and take it from there. Now, but let me tell you this. Yung karanasan na yun became one of my best interviews. Oh, kasi ni-challenge ka. Kasi kung meron kang papel na handa, binitawan mo. Bitaw ka eh. At doon ka talaga magdadasal na, Panginoong Diyos, dalhin mo kami kung saan kami dapat pupunta. Parang kumahanga ako ngayon sa inyo kasi ang hirap din gawin ng bagay na ginagawa ninyo. Kasi ako parang kanina bago ko, actually nung nakaraan pa, sinabi nila na pwede ka magtanong kay Tito Boy. Ang tagal-tagal ko nag-iisip, ano yung itatanong ko talaga kay Tito Boy? Hindi ko alam kung paano ko siya sisimulan, kung paano ako makipag-usap sa inyo. Kasi hindi ko talaga alam kung paano ko kayo kakausapin actually. Pero nung narinig ko yung mga bagay nito sa inyo, meron agad ako natutunan na basta meron kang interest or meron kang bagay na inihakain sa kausap mo, meron at meron din siyang ibibigay sa'yo. Maraming salamat.
Kelvin, ako na may hindi ito fast talk, pero meron akong inihanda. Ang tawag ko dito, ABA interview. The ABA interview. Mga katanungan lamang na lahat nagsisimula po ng ano. Ano? Oo, sagutin mo lang ako as fast as you can. Ano ka kapag mag-isa ka lang? Tahimik. Ano ang nakapagpapasaya sa'yo? Magpasalamat. Ano ang nakakapanakit sa damdamin mo? Husga. Panghusga. Ano ang alam mo tungkol sa pag-ibig? Love is everything. Ano ang kailangan mo sa buhay ngayon? Ang ganda niyan. Ano ang kailangan ko ngayon sa buhay ay ang Panginoon, Tito Boy. Ano ang pakiramdam ng maging isang tulad mo? Magulo? Ano ang pakiramdam ng nananalo? Nakakakaba. Ano ang pakiramdam ng talo? Nakakapagpatibay. Ano ang pinakamagandang katangian mo? Madali ako magpatawad, Tito Boy. Ano ang pinakamaling akala nila tungkol sa'yo? Arrogante ako. Sa harap ng Diyos, anong sasabihin mo sa Kanya? Patawad. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Maraming salamat. Dalawa sa nangungunang advokasya ni Ate Pia, ang karapatan ng mga kababaihan at edukasyon ng mga kabataan. Nakikita ho natin dito sa Cayetano in Action yung passion niya pag ito ang napapag-usapan. Kaya naman, bahagi ng pagpapalaganap nito, pumunta po siya sa Iloilo para bisitahin ang mga nanay at women leader sa lugar. At sa West Visayas State University para silipin ang ginagawang building kung saan mas maraming estudyante po ang makakapag-aral bilang mga future doctors. Tara, samahan natin siya. Ang pagbibigay halaga sa pangangailangan ng ating mga kabataan ay paraan para masigurong ligtas ang ating kinabukasan. Yan ang adhikain na patuloy na isinusulong ni na Ate Pia at Kuya Alan. At para personal na pasalamatan ng mga taong katuwang nila sa layuning ito, binisita ni Ate Pia ang isang institusyon sa Iloilo na patuloy ang pagbibigay serbisyo sa kanilang mga estudyante at komunidad. Ari ko di sa Iloilo para makadto sa West Visayas State University known as WIVSU kag makaupod ang mga babay dire sa Iloilo. Ang WIVSU ang kilala na public medical school dire sa buong region, hindi lang sa Iloilo. Dire nag-aral ang mga estudyante na gusto maging doktor. Parte sa trabaho ko sa Senado ay mag-aral ng kinahanglan nga budget ng mga state university colleges. So ang WIVSU ang isa sa major beneficiaries ng atong medical funds. Yung College of Medicine has been in existence since 1975. So next year, we will be celebrating our 50th anniversary, golden anniversary. We have 2 new buildings under construction now. The first one is what we call the increased carrying capacity building. And also we have another 4-story building at the left of Quezon Hall. And we call that the Clinical Skills and Simulation Laboratory Building. So some senators like Senator Pia Cayetano helped us in funding these buildings. We would want to produce more competent doctors by allowing them to have more clinical experiences in an environment that is safe for them and for the patient.
This is your... Hello! Continuation na to? Or... supposed to build a bridge there. Ang mga bagong pasilidad na malapit ng mapakinabangan sa West Visayas State University ay para mas mabigyan ng kalidad na edukasyon ang ating mga future doctors. So you have this small, ang dami, a lot of small. So it's almost like small classrooms, parang ganyan. We divide our classes into small groups para better yung interaction. Dream ko na po talaga maging doktor, and I graduated from public health sa UP Visayas. And siguro doon ko po nakita na pwede pala magbigay ng serbisyo sa mga tao through medicine. It's not about the money only, but it's about serving other people through health and medicine po. I intend to serve here locally kasi one of the things na part of the program is to give back talaga sa community. At para sa mga medicine students ng WVSU, malaking tulong ito. Hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa buong bansa. As a student leader and as part of the MSc, kung gusto natin na marami tayong ma-produce na doctors, excellent doctors na with passion and compassion, need po talaga natin ng malaking facilities for that to be attained. Personally po, thinking about the future, grateful po talaga ako kasi hindi lang po para to sa akin, sa amin, ng mga estudyante, pero para rin sa kuya, sa ate, sa parents po natin, sa magiging future kids natin, lahat. Siguro nakatulong yung mga classrooms na binigay ni Senator Pia, tsaka yung mga laboratories at simulation rooms, especially on our quality of education, will help us be ready when we're exposed in patient care and will help us become competent and compassionate physicians, especially for the Filipino people. Actually, for me, it is not just merely the Iloilo people who will benefit from the new building. On a more personal note, I am actually grateful, especially that there are leaders here in the country like Senator Pia Cayetano who invest in medical education, and that actually drives me to become, to work harder and to become more dedicated in my field, and that actually helps me to become more hardworking and to just drive through the waters of medicine. As a first-year medical student here at WVSU, so we really get to experience yung full-blown and the furnished facilities. So we're really excited and we're really looking forward sa mga advanced na facilities. Dako gid pagpasalamat ko kay Senator Pia and to those who donated the new building, kay damo gid yung mga estudyante priya sa akon nga gusto maging doktor. Mula sa mga empowered na kabataan, empowered din ang mga kababaihan ng Iloilo City. At personal din silang binisita ni Ate Pia para pasalamatan sa kanilang dedikasyon at mahalagang kontribusyon sa komunidad. Believer ko na every home is managed by a woman. And the mother, the woman in the house, sometimes siya ang manang, not necessarily the mother, the ate, siya ang makadecide sa future ng mga bata, ng tanan nga members of the family. And so, gin-empower ko din ang mga women to take charge of their own health and valuing their contribution, not just sa iyang home, but sa tanan na community. So, I'm here to introduce to you this empowered community and also these empowered women of Iloilo. Isa po akong social worker from the national government sa DSWD for 43 years. Ako po sir ay si Rachel Ontanillas, isang district coordinator. I am representing Gugma Women's. Ang ginaobra ko, naga-medical mission ako, naga-feeding program, pag volunteer ako sa mga kabataan para sa sports sa amon nga community. Ako si Ping, bali 5 taon nga ako member ng Gugma Women's. Ako po ay isang volunteer sa rescue.
ang dami ng mga unwed mothers dito. So, we reach out sa family planning organization, sa City Hall. Yung focus namin talaga is yung mga pregnant women, kasi sektoral eh. May pregnant women kami, meron kaming women doon sa mga problem ng mga children, those who have in conflict with the law. Tapos, meron kami naman ng marital relationships sa mga husband nila. Tinutulungan namin yung kababaihan na they have to voice out kung ano yung gusto nila. Iba na ngayon eh. So ang grupo na yon is ng grupo ng mga rescuer, mga babae at saka lalaki, mix po kami. So minsan nag-bloodletting kami para kung sinong nangangailangan ng dugo, mayroon kaming ibigay. At minsan kapag may mga calamities, yung iba namin mga kasamahan, yung mga babae tumutulong sa CSWDO. Kasi dati po, palaboy-laboy pa ako, meron akong anak, wala akong trabaho. Kung ano na lang po ang iraraket ko po sa buhay, yun lang po. Ang pinaka-lowest ng life ko, siguro po nung talagang, nung pinanganak ko yung anak ko po, parang takot ako kung anong may ibibigay ko. Until now, ano kaya may ibibigay ko sa anak ko? Sa totoo lang ngayon, nagiging happy ako ngayon. Kasama ko yung Gugma Women's at sila po na laging sinasabi na, Ping, yung anak mo, huwag mo pabayaan. So, ito pong Gugma Women's, sabi ko, dapat ipaglaganap natin ito. Hindi lang ako matulungan nyo. Dapat ipaglaganap natin po sa buong mundo. Proud na po ako bilang isang member ng Gugma Women's po. Dapat magkakaisa yung mga babae para nga makatulong sa community. Mahalaga yung mga babae sa pag-unlad. Pag nagsama-sama ang mga babae, magiging mas malakas sila. Actually, malaki ang impact ng women sa community. Sila yung mga nanay sa bahay na nagtitrain sa mga bata. Which is, yung mga bata, paglaki nila, sila yung magiging leader na naman sa community natin. Which is, kung napalaki sila ng tama ng mga parents, it simply shows na sila ay magiging productive din sa ating community. I'm so happy to join all of you here today. I know there are a lot of women leaders here. I don't believe na makatabang ko sa inyo if ako lang ang matakbuhan nyo kung may araw ka pong problema, right? Kayo, as mothers, di ba ang goal natin is to empower our children. Makapagtapos sila, mabuhay sila ng maayo. Of course, makatabang din sila sa aton when we need help, but hindi naman yan forever baby na ato sa imo, mangayo ng tabang, di ba? So, that's also my goal. I want to empower us in the barangay, in the city, in the community, and in the whole country. So, on that note, daghang damong na salamat for your time na makipag-istoryahan with me, and I hope to have more times like this with all of you. Problema sa bahay, sa kalsada o sa komunidad, lahat yan may kasagutang legal at naayon sa batas. Kaya't anuman ang inyong reklamo, tugon namin ay solusyon at aksyon dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda.